Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is Wednesday, Holy Wednesday na po. And tuloy pa rin ang Holy Week natin po. Ang mga Roman Catholic believers as well, ang mga Kristiyano po who are observing the Lenten season, especially itong week na ito, which we call it a Holy Week. Welcome na welcome dito po sa programa natin, and of course ang mga Filipino communities dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, as well as sa mga overseas Filipino workers dyan po sa iba-ibang parte ng mundo. And not to forget also, welcome din ang mga kaibigan, kapatid, and kababayan natin na sa bansa natin na Pilipinas po. And of course, to all our friends po, different nationalities po, welcome na welcome kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa ating lahat. Okay, ang topic natin ngayon po is itong issue na ito po, which has been going on for several months dyan po sa Pilipinas. And dahil dito po sa issue na ito po, mayroon ng mga impeachment, no? Mayroon mga investigations, and I'm referring to no other than itong issue na ito, ang confidential funds at saka intelligence funds. So we are going to touch ngayon po itong confidential and intelligence funds para ang mga followers natin, kayo po, you will understand ano talaga itong confidential and intelligence fund. What makes the difference between confidential and intelligence fund, and as well as ano ang proseso, what are the procedures when we talk about this two thing po, ang confidential fund saka ang IF or intelligence funds po, no? Intelligence funds. So I will be sharing with you a portion of the interview of Professor Malu Tequia, no? Sa tatlong personalities dyan po sa Pilipinas, wherein they talk about itong confidential funds. And these are, sabi natin, itong tatlong tao nag-interview, si Professor Malu Tequia po, they know about itong confidential funds, no? And I'm referring to no other than known na ito po, no? You always see him sa television, and I'm referring to Eric Celis, no? Wherein he was a former member of the National New People's Army, no? And nandoon siya po sa kabila, and he became I think the chief ng intelligence doon po sa kabila, no? Sa kontra ng gobyerno. And mayroon din tayo dito po who is very vocal and activist din ito po, si Attorney Melchor Magdamo. And of course, ang isa pang guest ni Professor Malu Tequia is no other than si Dato Alan. He is a member of the Moro National Liberation Front, and at the same time, member din siya ngayon po ng Moro Liberation Front. And he is aware of what is happening, or itong issue na ito po, bakit magulo ang Pilipinas po, no? So, to start with, nandito po, let me share with you ang video clip ni Professor Malu Tequia po, para you will really understand po. Hold on, ha? Nandito. Alright, I hope itong video clip ko po, no? Mga series of video clip that I'm going to share with you po, maski paano po, will help you understand itong issue ng confidential funds and intelligence funds. Nandito na po. Let's watch and listen to this. Magdamo. Paano po yung confidential and intelligence fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun meron ng confidential fund. Intelligence funds ang tawag. Yes. Na naging confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buhok ko ay kulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na
at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubukan pa ng, kung naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Ngayon, ganito na siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan. Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malu, ako yung may sakit, konsulta ko, dinayagnos ako. Pwede ba niya i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? O kundi, nagkumpisan ako, halimbawa, imam si si Dakalan, nagkumpisan ako ng kasalanan ko. Pwede ba niya ipulgar sa buong mundo yung sino mga binabae ko, o kung gano'n? Kaya yan, sa Katoliko naman, confession ka, gano'n din, may mga confession na bagay. Tapos kapag kapag pinopondohan mo yung rebelde na sumuko, at binibigyan mo ng nung araw 8,000 lang, nakabutan ko pa yan na wala kang sinorender na baril, wala kang sinorender na kahit ano. Lumalaki yan depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin, sumurender to yung isang, si Katotoy dyan at nabigyan natin ng confidential fund. Dati nung ako po ay nagtrabaho sa OPAP, nung merong nag-leak na confidential fund, may epal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at era ng peace na pwede nang isiwalag kung sino yung mga sumuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mapilangan, a certain kahektor. Ako po yung nagtatago ng na yun, ng database na yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niya siguro naalala yung Heidi Orak, isa yung masapang nung araw yun. Nung pinulitika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss, kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na, may peace talks, pupunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Atty. Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Di bawal sabihin ko sino. State secret yun. State secret ko sino yung mga rebelde sumuko dahil binigyan mo ng pondo Yung ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay dun sa plano para kumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun Wala pang Wala pang gano'n. ganun Mga So, order. dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yun. Bago mo dugtungan yan, si Ka Eric ba wala sa listahan mo? Hindi kayo nag-abot. Kasi sa akin yun. Pero kung ganun pa rin yung tradisyon, si Ka Eric nandun sa listahan. Oo, nandun. Si Ka Eric, ano ang alias mo noon? Ay, ang dami po naming alias nung kami sa CPP, NPA, NDF kasi we live by the codes. At nung kami ay nasa side ng government, nag-alias pa rin kami kahit kami ay naging recruited na as state agents for the government. So may handler ka. May handler kami niyan. So, okay. Yan po, narinig natin po ang talaga ang confidential funds ko. Nang-explain po si Attorney Melchor Magdamo. Alright, let's also listen let's continue ang statement made by Ka Eric, si Ka Eric. Hold on po, nandito. Confident. Alright, sandali po. Alright, nandito si Ka Eric. Lists ng mga considered to be informants or intelligence assets or agents, security agents ng government na nanggaling sa kabilang side, meaning naging kalaban dati ng gobyerno, either sa Muslim movement ng mga rebelde o kaya sa communist terrorist group na dati tinatawag yan na tama ka, may order of battle. At ngayon tinatawag yan na PSR. So yung order of battle ng PNP, ng AFP, ng intelligence community, isang listahan yon. Nakalista yon ang mga targeted individuals and leaders. Para ka mapunta doon sa listahan na yon, medyo nasa taas ka na ng taking order ng leadership. Ibig sabihin, aktibo ka at mayroon kang katungkulan. At ikaw ay tinatarget ng government for neutralization yon. Ang neutralization po doon sa sinasabi, either mahuhuli ka, makakasuhan ka, o mapaikwentro ka. Okay. So yun po, dinaanan po namin yan dahil ang buhay ko po
sa talakayan ng taong bayan. At kinwestiyon ito sa akin, sa Senate dati. Dahil hindi ko inamin na nahuli ako eh. Hindi ko rin inamin na nag-surrender ako, but I was captured. So may mga ganun. Secretly nahuli ako, nahuli yung unit namin sa Tagaytay. At hindi ko na mabanggitin anong unit na nakakuha. So may operation? May operation kay Ka Eric sa aming unit, sa National Operations Command ng NPA. Pero Eric na ang ginagamit mo? Hindi pa, Rex ako noon eh. I was Rex. Yan yung parang Grace Piatos. Oo, yun. Ako ay si Ka Rex. Okay. Pero nung ang Eric po, yun ang equivalent ng Grace Piatos kasi government side yun. Nung nasa CPP, NPA, NDF ako po ay si Ka Rex, si Ka Jing, ayun, si Ka Johnny. So yan dami mo namang iba-ibang lugar kasi ang aming so paglipat mo ng lugar, nag-iiba ka ng mga yeah. Sir kayo, Dato Alan, ganyan. Alright, yan po, klarong-klaro po na ang itong confidential one po, kailangan confidential talaga po. Hindi pwede mag-reveal ang mga pangalan na they are giving, no? Dahil delikado ito po. And sabi ni Ka Eric na marami din sila dahil itong these are confidential things po, no? They are using mga alias na po, no? Ka Eric, may Ka Jing ba yan, sabi niya? And marami pa rin na mga iba-ibang mga pangalan that is carrying during his trabaho na po sa intelligence ng kabilang kampo po. So, dito naman kay Dato Alan, ano naman ang do they have, sabihin natin mga alias, ang Moro National Liberation Front or ang MNLF or anong grupo ng Muslims po fighting against the government? Nandito po, let's watch and listen to the reply of Dato Alan po. Si Dato Alan, nandito po, hold on. Hold on, ha? Alright, nandito po. Sandali. Okay. Ganon ba ang MNLF or ano? Or ang Moro National Liberation Front po? Mga rebels po. Do they have, sabihin natin, mga alias o wala? Nandito. Let's watch and listen to this. Kung ano yung pangalan mo sa umpisa. So, Dato Alan, halimbawa, Dato Alan, o tag-umpisa ka na may bago kang pangalan, yun na yung gagamitin mo hanggang sa operasyon, hanggang mahuli ka. O hanggang mag-surrender ka. Okay. Oo, magkaiba kasi sa NPA naman. We hide our identities. Sa Muslim, hindi po namin tinatago ang identity. May yabang pala talagang matatapang, no? Bakit, sir, may difference na ganon? Bakit hinahide? Bakit ang iba hindi? Kasi lumalangoy kami sa mga urban operations. Dahil so we need to disguise. We need to have cover. Kaya walang red tagging dahil ang ginagawa talaga namin para hindi kami matukoy ng mga CPP, NPA, NDF kami, nag-iiba kami ng pangalan, nag-iiba kami gumagamit kami ng alias para maka-infiltrate sa schools, maka-infiltrate sa organization, makalangoy kami sa urban operations, hindi kami matutukoy ng mga komunistang terorista kami. Okay. So iba sa kanila, hindi nila ginagawa yun. Oo, magkaiba yung mode of operations namin. Opo. Malaki yung pagkakaiba nun kasi sa amin, pag pumasok ka sa struggle, may guidance din kami na sinusunod, yung Holy Quran at saka Hadith. At nakasaad po dyan kung sino ka, ano ka, at kung saan ka nanindigan, yun ang Paano kayo rini-recruit? Minsan po, dahil po sa intelligence sa ating kaalaman na kung ano ang nangyari sa mga Muslim sa Mindanao. Doon sa lugar na yan, pag may nangyari. Yung iba po, hindi na nire-recruit eh. Kusang sumasapi sa kilusano. Dahil andun sa loob yung hinanakit na habang sumasariwa sa isipan nila yung katulad ng martial law. So, hindi na po kailangang hikayatin na sumapi sa samahan dahil kusa pong sasama. Kaya Professor Alright, yan po, narinig natin kay Dato Alan po. Ibig sabihin, what he was trying to tell us po, wala silang alias sa mga Muslim rebels po. Sa mga Christian rebels naman po, they are using itong
alias po, no? Importante daw ito po to hide their identity because nasa urban na ano sila po, no? They go inside sa mga communities po, so iba-iba mga pangalan nila. Alright, further explanation regarding itong confidential funds and intelligence funds po, nandito ulit si Attorney Melchor Magdamo po, no? Attorney Melchor Magdamo. Hold on po, nandito 159. 159 ba ito? Sandali. 149. Nandito po. Let's watch and listen to this. Okay? So, now you're getting the picture kung ano talaga itong confidential funds po. Dati, sinabi mo, Atty. Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon, defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun eh. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakakaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Ang Ambassador Manuel yan, General Manuel yan, na kasama ni Ramos, President Ramos, sa sa ideological groups, ang tawag sa kanila ideological. Si Ambassador Howard D, tsaka si Ating Yap. Ayun, si Ating Yap, si Congressman of Tarlac. Tapos, noong nasanay mo na sa nauna intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund dahil yung tuwing may magsusurrender na kunyari barel, usually talagang bulok na bulok na tapos ino-overprice. Para yan yung pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Ang dami tayong levels. Ngayon, decommissioning. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, medyo nilipat unti-unti sa OPAP, yung So nagkaroon ng confidential. Okay. May listahan yun naman. May mga listahan yun. Alright, yun po, no? Narinig natin kay Attorney Magdamo. Okay, punta naman tayo itong issue na ito na Grace Piatos. Grace Piatos. Alright, let's watch and listen itong video po, no? Itong video tungkol kay Grace Piatos. Tingnan natin po. Hold on po. Malaking issue ito, no? A lot of people wants to know about Grace Piatos. No? Grace Piatos. Okay, nandito. Kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tinignan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya ng pagtingin sa mga public record. Alam naman natin. Oo, di ba? alias ngayon eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, ba't nag-aalias? Kahit si Nato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alias, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yun sa confidential fund? Ako makakasite ako ng actual example na nag-click at pinatay yung si Leopoldo Kahektor. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ito, no? Una-una, yung boss ko, kay Diora, doon ako nagre-report. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. May pumalit. Siguro huwag nang banggitin. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Tumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Yan, politiko na naman nasa national security. Parang kilala ko rin yan. Sa Netherlands, nakipagtsikahan nila,
Joma Season, rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya Kasi 32 years, kasi today is March 25. Oo. 32 years ago, pinatay si March 25, 1994 mo, ginorn over. Tapos, Paano yun nakita ng mga leadership? Yung mga pangalan? Pinargahan yun, Mamalo. Paano nila napipili sinong gagantihan? Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago With the government. with the government. So, nakita yun nila Joma Season ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group, the Alex Bongkayo Brigade. The kidnap for ransom operations. Delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, nag-leak na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joma Season na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a linkage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogey Mendoza. Lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na konsultant ngayon dyan sa Pasig, saka si Nino de la Cruz. Alright. So, yun po. Delikado pala po when you release the name or make public ang pangalan ng mga informants ninyo po, no? Using itong confidential funds. So, ibig sabihin, tama din pala si Vice President Inday Sara Duterte when she said the other day, since last year yun, sabi niya po, no? We cannot really reveal the name of ang mga recipients ng confidential funds po because delikado ang buhay ng mga informants. At saka it is already nandyan po sa national security ito po. So, tama pala, no? Tama pala si Inday Sara Duterte. Okay, ano pa? Si Ka Eric. More on Ka Eric. Nandito po. Hold on. So, ngayon, at least, clear tayo dito po, no? Delikado pala yun po. Alias ay hindi pandaraya. Yan ay Yan, protection. hindi pandaraya, proteksyon sa gustong tumulong sa gobyerno. Tato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Sino ba naman di matatakot? Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumabi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, doon ka. So wala kayong worry na biglang may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan kung itutulay o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasabi sa mujahidin, pagdating po sa doktrina ng Islam, yun yung nakalaan ng buhay mo na handa kang mamatay. So wala kang iniisip na matatakot ka, mahuli ka. Isang karangalan sa isang sumasabi sa kilusan ng Bangsamoro, o maging nung MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka ay parang yung mamatay ka ng isang sahig. So sa taong bayan kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating muhahidin, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. Bakit tayo tumalon dun sa anong nangyari? Alright, yun. Okay, let's hear another video clip kay Ka Eric, no? Ka Eric. Listen carefully itong statement niya po. Andito, hold on po. You listen carefully itong statement niya. Okay? Nandito. Nila na itong mga Marigris Piatos names na to, o yung mga alias na to, ay para bang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan.
Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga masakit eh. Oo. Kung hindi na siguro buo sa puso ko ang pagbabago, at kung katanggap-tanggap ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganon? Oo, kasi hindi ko matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko na mabuo, na maging matino at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan at mababago at marireforma yung gobyerno na humahabol sa akin na dati kong nilabanan. Eh, dapat namang labanan talaga pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Mapayapa na gusto ko pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So hindi ko alam kung bakit ko to tinawid pero naniniwala ako, Professor Malu, that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Alright. Yan po, no? Ang revelation ni Ka-Eric. And of course, keep on repeating naman ito si Atty. Magdamo, no? Sabi niya po, hindi dapat ilabas ang mga pangalan, mga pangalan ng mga informants. And ito po, let's watch and listen to him again po. Nandito po. Kailangan ba o hindi kailangan? Ito po. Let's listen to his statement po. Listahan mo. Ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi nga yung nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinurn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29, anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joe Masison sa Netherlands. Anong 4 fax machine pa nun? Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagminong sa kasal si Ka Hector sa Santo Tomas, Batangas. Tapos, Vivid pa sa'yo, in broad daylight, seven men na armed na. Talagang natunog yung katawan ni Easter Sunday yan eh. Easter Sunday, April 3. Tapos lumakad lang na parang walang nangyari. Wala nangyari. Talagang broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Roger Rosales. Na nagre-rejoice sila. So talagang Pinagyaman pa nila na pinatay nila. So yan ang chances na pag-reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Yan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mo sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yan, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yan ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Okay, narinig niyo po, no? Hindi pwede pala po to reveal ang mga pangalan, identities ng mga informants, no? Because the moment you are going to reveal it po, delikado po, it happened already. Sabi ni Atty. Magdamo and si Ka-Eric po, the moment you reveal, identified na po itong mga informants po, mahirap na po ang buhay nila po. They will be neutralized, they will be assassinated, they will be killed. So tama pala yon si Inday Sara Duterte, Vice President natin po, when she keep on repeating, sabi niya, pagdating na lang tayo sa proper forum, sa trial po, then we are going to explain why hindi dapat o hindi siya pwede mag-reveal ang pangalan ng mga informants kagaya ito sino talaga ito si Grace Piatos po. Grace Piatos. Alright,
I will share you another a video clip dito po, ang mga parting words ng mga guests ni Professor Tikia po. No? Nandito. Let's watch and listen to this po. Let's watch and listen to this. Ang mga parting words nila. Ha? Parting words sa mga guests ni Professor Malu. Last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal ng Vice Presidente ang listahan Ng confidential agents. ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Ay, nakikita ko daw na ano lang talaga, pure harassment kay Sarah. Una-una, yung amount, kahit na 10 times niya pa yan. Alam mo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga. Yung hindi lang yung hindi pwede yung ayuda lang. Kailangan kung may farm doon, i-develop mo yun. At hindi lang military solution. Yes. Oo, yun ang proof ng NTFL Cup. No? Correct. Oo. Ridiculously small yung charge kay Sarah. Ay, yan, Yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka 600. Kung yung kapila ko magdako, trillions eh. Kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTFL Cup, kulang, napakalit ang nakamount na yan. At gusto ko idagdag dyan, Ma'am Malu, yung confidential fund na pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte, yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos, sapagkat nasa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence. Yes. And every year, last single centavo ubos. Why is not even being included to be investigated? Saan yan napunta? Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. Kasi ilalagay mo confidential fund agents, pero trolls. Pwede nilang gawin yan. Ay, kasi talagang ang requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. Oo. The COPLAN is covered by IP, not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN, Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandarayan. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-iinsi sa mga kongresista? Dahil hindi nila alam ang kaseryosohan ng epekto niyan. Hindi lang sila bobo Hindi nila alam o na talagang ayaw lang masama nila? ang intensyon nila. Oo. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 days war eh. Kasi pati mga general ng Air Force ng Egypt kaya ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Merry Crispiatos yan. May mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislator siya? Malamang. Kung alam man nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. Alright, yon narinig natin po, no? Ang explanation ni Attorney Melchor Magdamo, si Ka Eric Celis, and of course, si Dato Alan po. Now, parting words din po ni Professor Malu sa programa niya po. Let's watch and listen to this po. May mensahe din si Professor Malu, para sa ating lahat po, sa mga viewers na po sa programa niya. Let's watch and listen to this. Nanonood? Hold on. Sandali po.
Alright. sa taong bayan, sa mga Pilipino. Sana ho naiintindihan ninyo ang difference ng confidential intelligence fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag-sudden release of that information, at yung information nabibili, ha? Sabi nila nabibili daw. So, makikita mo na meron rin Maneta syndrome sa intelligence community, kaya kailangan mag-ingat po tayo, wag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang piatos, hindi ho pagkain, si Grace Piatos, operation ho ng national security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos, at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto de vista na klarado ang agenda. So marami pong salamat. Ito si Malu Tiquia ng Talakayan ng Taong Bayan. Alright, thank you very much, Professor Malu Tiquia po, for having this show, and this very informative po, no? We learned something from your program. Thank you very much. So yun po, maski paano po, I hope you also learn, no? You also learn, or at least ma-clear tayo ang picture, ano ba ito, confidential and intelligence funds na people are talking, ang mga politicians natin po, to the extent na they are making it as a reason, one of the reasons for the impeachment of Inday Sara Duterte po, no? Inday Sara Duterte. And as what I said earlier, based on the statement dyan po sa programa, klarong-klaro po na mahirap talaga po to identify or make public ang mga identities of these informants po, because malaking risk yun po sa buhay ng mga informants, and at the same time po, no, it also involves national security ng bayan natin. Alright, so yun ang topic natin for today on a Wednesday. Since may time pa tayo po, I will share with you another video clip po dito. Since we are talking about impeachment, we are talking about sabihin natin mga politician, mayroon tayo dito isang video clip wherein si Senator Amy Marcos is extending his or her apology to Inday Sara Duterte. Let's watch and listen to this po. Let's watch and listen to this. Ang apology of Senator Amy Marcos to Inday Sara Duterte. Kahit pa paano, hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara, hinahanap ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga,
Dinamay kita pa rin, hindi ko na maakalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao? Mindanao at Mindanao. Hindi ka. Kahit pa paano, number 2 sa buong bansa, may paninindigan, may tatayuan. At least, kahit pa paano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Alright, yun po. Narinig natin si Senator Amy Marcos. Okay, may time pa, no? I will share you a video clip, yun na interview ni Karen Davila kay Congressman or Deputy Committee Chairman yata yon ng Justice Committee dyan po sa House of Representatives, si Representative Isabel Zamora po tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. So, let's watch and listen to this po. Ang brief portion of the interview of Karen Davila kay Representative Isabel Zamora. Let's watch and listen to this. Hold on po. Since we are talking about impeachment, we are talking about politicians, siguro po, may time pa din tayo ngayon. Let me share with you itong video clip. You did announce that you already see enough votes for a solid impeachment case against the Vice President. So given that you already see that there's enough votes to impeach her, all you need is 1/3. Napilan nyo na yun. What do you think should happen next? Well, what will happen next is the continuation of the proceedings before the Committee on Justice, where we will have a hearing as stated under the Constitution and as stated in the rules of impeachment of the House of Representatives. So we will proceed with a hearing. Of course, I admit I said that we have enough votes, and this statement was based on conversations with colleagues regarding the impeachment case. And in fact, Ma'am Karen, I admit that we probably won't have the same number of votes as last year. But based on... Will they be more? Or will they be less? I'm not sure. I would think that it would be less. Just because there are concerns by some colleagues about impending the coming elections and alliances that have to be made in the coming months. In any case, Wait, inamin sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, Representative, na ilan yung kasamaan. Kumbaga, yung dating bumoto na ma-impeach ang Vice Presidente, ngayon sinasabi sa inyo, wag na. yes, I mean, I will admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Well, we know that the Vice President said that she was going to run, so a lot of them, especially those from Mindanao, are concerned about their political future. Alright, yan po. Narinig natin po tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yun, 1/3 or 1/6 or 106 votes po. Sabi ni Zamora, not like before, last year, marami po, 200 plus. Pero ngayon po, medyo hindi siya confident po. Magbaba na po ang number of congressmen who will be supporting the impeachment of Inday Sara Duterte. Instead of 200 plus, siguro po mababa. But confident siya na they still have the number of 106 congressmen who will be supporting ang impeachment ni Inday Sara Duterte. So, ganito po. Yun na ang latest updates natin na mayroon ngayon po on a Wednesday. Now is April 1st na po. And we still continue to observe ang Holy Week. And let's make this week a solemn, holy one, and problem-free one po. So with this, si Nico Fabian, once again would like to say thank you very much
for making me a part of your day today. Take good care of yourself. Sabah, Malaysia, the Philippines, God bless us all. And I'll see you in my next episode. Bye. And I love you all.